Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 2 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2012. Hindi sinunod ni Theon ang utos ng ama nitong si Baelon dahil mas gusto nitong sakupin ang Winterfell. Walang kasundaluhan ng Starks ang castle kaya madali lang ito napasok ng grupo ng binata. Pero lingid sa kaalaman ng mga ito, nakapagpadala na agad ng mensahe si Master Luwin kay Robb tungkol sa nangyayari sa Winterfell. Sumurrender si Bran para sa kapakanan ng mga nasasakupan nila. Dito inutusan ni Theon ang matanda na magpadala ng mensahe sa kanyang ama tungkol sa pagkapanalo nito. At magpadala umano ng dagdag na kasundaluhan para ma-secure nila ang Winterfell. Isang araw, kinabahan ng todo si Arya nang maging bisita ni Tywin si Peter. Pero hindi nagpahalata ang bata sa dalawa. Umiiwas siyang humarap sa council para hindi siya mamukhaan nito. Hanggang sa marinig niyang nakipagkita ito sa kanyang ina dahil sa kanilang dalawa ni Sansa at ni Jaime Lannister. Sa kabilang banda, patuloy sa paglalakad ang Night's Watch. Hanggang makatagpo nila ang lookout station ng wildlings. Kaya inatake nila ito, ngunit babae pala ang isa. Tinanong nila ito tungkol sa Wildlings Army, saan ito banda at ilan na silang lahat, pero hindi ito sumagot. Iniwan si Jon ng mga kasama para tapusin na ito ngunit hindi niya kayang patayin ang Wildling. Hanggang sa makatakas ito, sanay na ang babae sa lugar kaya ang bilis nitong nakalayo pero nahuli pa rin ito ni Jon. At pagbalik nila sa kanilang pinanggalingan, wala na ang grupo ni Corran. Balik sa King's Landing, natuloy ang pagpadala kay Myrcella sa Dorne. Dahil dito isinumpa ng Reyna na gagawin din niya ito kay Tyrion. Nakukunin din niya ang taong pinakamamahal ng kapatid. Nang pabalik na sila sa loob ng castle, maraming mga residente sa dadaanan nila. May natutuwa kay Joffrey, merong galit na galit, pero karamihan sa mga ito ay gutom. Ilang saglit lang ay may nagtapon ng tae sa mukha nito. Dito na nagkagulo at kinuyog na sila ng mga tao. Prinotektahan naman sila ng mga guards hanggang makapasok sa loob. Galit na galit ang batang hari pero doble ang galit ni Tyrion dito. Kung hindi lang umano sa digma ang inumpisahan niya, hindi sana magkakagulo at hindi sana magugutom ang mga tao. Pero sinigawan siya ni Joffrey na ito ang hari. Isang malakas na sampal ang sinagot niya sa pamangkin. Hinanap agad niya si Sansa. Sumigaw si Joffrey na hayaan na lang umano itong lapain sa labas. Kaya sinabihan niya itong walang utang na loob sa Uncle Jaime nito. Dahil kung sakaling may mangyari sa dalagang Stark hindi na pakakawalan ni Robb ang tiyuhin. Hinabol ng ilang kalalakihan si Sansa. At nang gahasain na sana siya ng mga ito, biglang dumating si The Hound. Isa-isa nitong pinatay ang apat, saka binuhat ang dalaga at dinala sa loob ng castle. Nahimasmasan si Tyrion nang makita ang babae na ligtas. Samantala sa kampo ng Stark, habang kinumusta ni Robb ang mga kawal, nakita niya si Talisa. Imbitahan sana niya ang dalaga ngunit tinawag siya ng kanyang ina. Dumating na pala ito galing sa Stormlands kasama si Brienne. Pinakilala ng binata si Talisa kay Catelyn. Dito napansin ng ina na may pagtingin si Robb sa babae kaya pinaalalahanan nito ang anak na may obligasyon na ito. Isang malaking utang na loob na kailangan nilang bayaran. Kung malaya lang sana daw itong mamili, bakit daw hindi? Maya-maya ay nilapitan sila ni Lord Bolton. Natanggap na nila ang mensahe ni Master Luwin tungkol sa Winterfell. Hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Theon. Pero gaya ng nakaraan, kilala na umano ang Greyjoy bilang mga traidor. Gustong bumalik ni Robb sa Winterfell pero pinigilan siya ng Lord. Masasayang daw umano ang pinaghirapan nilang nakamit sa digmaan. Kaya magpapadala sila ng ilang daang kasundaluhan para makipaglaban kay Theon. Balik sa Winterfell, inakit ni Osha ang binatang Greyjoy para makakuha ng patalim. Nang lumalim na ang gabi, dahan-dahan nang umalis ang babae. Nahuli siya ng isang guard pero madali lang niya itong nalusutan. Saka tinawag ang dalawang Starks at si Hodor na karga-karga si Bran. Kasunod nila ang dalawang wolf ng mga ito. Sa kabilang banda, dahil ayaw tanggapin ni Daenerys ang proposal ni Xaro, sinubukan niyang manghiram ng barko sa iba pang council ng Qarth. Pero walang ni isa ang gustong magpahiram sa kanya ng barko. Nang pumasok sila sa bahay ni Xaro, bumulaga sa kanila ang mga bangkay ng kasamahan ni Daenerys. Kaya mabilis na umakyat ang babae sa ikalawang palapag.
At dito niya nakita na wala na sa kulungan ang kanyang mga dragons. Dahil bitbit na ito ng isang tao papunta sa tower ni Pietri. Kinabukasan, galit na galit si Theon dahil nakatakas ang mga batang Starks. Kaya mabilis nilang hinanap ang dalawang bata gamit ang malalaking aso para sundan ang amoy ng mga ito. Ngunit nakarating na sila sa isang farmhouse, hindi pa rin nila nakita ang mga Starks. Nawala na umano ang mga amoy ng mga ito. Nang magising si Jon at Ygritte, ang babaeng wildling, nagumpisa agad silang maglakad para hanapin ang iba pang Night's Watch. Ilang sandali lang ay tinutokso siya ng babae ngunit kunwari lang pala ito dahil biglang pinutol nito ang tali at mabilis na tumakbo. Sinundan agad ito ni Jon pero ang hindi niya alam, nasa hideout na pala siya ng wildlings. Isa-isa nang lumabas ang tropa ng babae sa paligid. Nakarating na kay Robb na ayaw ng mga Lannisters sa kanyang peace proposal kaya tuloy umano ang digmaan nila. Pinasalamatan niya si Olten at kinulong kasama ang pinsang si Jaime. Samantala sa Qarth, hindi alam ni Daenerys kung saan hahanapin ang dragons niya. Nag-offer ng tulong si Xaro pero tinanggihan ito ng babae. Wala na umano itong tiwala kahit kanino man. Bumalik na rin si Jorah dahil sa nangyari sa mga kasamahan. Nagsisi umano ito bakit iniwan ang mga kasama. At ilang saglit lang ay inutusan ito ni Daenerys na hanapin ang mga dragons. Kasunod nito ay humarap si Khaleesi sa 13 Council. Inakusahan niya ang mga ito na itinago ang kanyang dragons. Pero pinasinungalingan ng bawat isa ang akusasyon niya. Liban kay Pietri, sinabi nitong bago sila dumating sa Qarth, nakaplano na palang kuhanin sa kanya ang mga alaga at dalhin ito sa House of Dying. Ito umano ay may pahintulot ng King of Qarth na si Xaro. Napanganga ang lahat ng council. Sa tulong ni Pietri, nagdeklara na pala sila ng hari na hindi alam ng iba. Maya-maya ay lumabas ang mga ilusyon ni Piet at pinatay ang lahat ng nakaupong council. Gulat na gulat si Daenerys sa nasaksihan. Kaya mabilis silang lumabas ng room ngunit sinalubong sila ng ilusyon ng matanda. Sabi nitong nag-aantay na sa tower ang kanyang mga dragons. Dito na dumating si Jorah at sinaksak ito sa likod saka sila mabilis na tumakas. Nang magkasama na si Jaime at Olten sa kulungan, nagkamustahan ang magpinsan. Hanggang umabot ang pag-uusap nila kung paano sila makakatakas. Kailangan umanong mamatay ang isa sa kanila at dito na pinagpapalo ni Jaime ang pinse sa ulo. Ilang saglit lang ay napansin sila ng guard kaya pumasok ito. Sinakal ito ng Kingslayer saka mabilis na kinuha ang susi. Ngunit kinabukasan, nahuli rin ito ng mga kasundaluhan ni Robb. Galit na galit ang ama ng guard na pinatay nito ngunit pinigilan ni Catelyn na may mangyari sa Lannister. Dahil si Jaime lang ang hawak nila para mabawi si Sansa at Arya. Mabuti na lang at nakinig pa ang mga tauhan nila. Pinakulong niya ulit ang Kingslayer at mag-antay umano sila sa pagbalik ni Robb. Balik sa Winterfell, nakaisip ng masamang paraan si Theon para katakutan siya ng mga tao. Dahil hindi na nila mahanap ang dalawang batang Starks, nakakita sila ng ibang bata sa village. Pinatay nila ang dalawang bata. Sinunog ang katawan para hindi na makilala ng mga tao. Napaiyak si Master Luwin nang makita ang mga ito. Pinapatay ni Theon ang lahat ng Ravens para walang makapagpadala ng mensahe palabas ng Winterfell. Maya-maya lang ay dumating si Yara at ilang mga tauhan nito. Hindi natuwa ang babae sa ginawa ng kapatid sa akala nitong mga batang Starks. Dahil umano sa ginawa ng lalaki, lahat ng taga-norte, gusto na siyang mabitay. Kaya sinusundo na nito ang kapatid dahil ayaw ni Yara na mamatay si Theon na mag-isa. Taga-isla umano sila, kaya ang kapangyarihan nila ay sa karagatan at mga barko. Malayo umano ang Winterfell sa dagat, ngunit matigas ang loob ni Theon. Gusto nitong manatili sa castle. Kaya sinabihan na lang ito ng babae na huwag mamatay na malayo sa dagat. Samantala, nag-abot na ang dalawang grupo ng wildlings. Hindi akalain ni Jon na magkita sila ni Corran. Sinundan pala siya ng mga kasama pero nahuli ang mga ito ng grupo ni Bones. Nakonsensya si Jon sa kinahinatnan ng mga kasama. Nang pabalik na ang grupo ni Robb sa camp, sinabihan niya si Talisa na nakatakda na siyang ikasal pagkatapos ng digmaan dahil sa isang tulay. Dagdag niya na hindi panalo at kayamanan ang hinahabol niya sa digmaan ito, kundi ang hustisya at kalayaan nila sa mga Lannisters. Gustuhin man niyang umuwi na, pati mga kasundaluhan ay gusto na rin niyang makauwi sa kani-kanilang pamamahay.
Ngunit hanggang hindi nila nakamit ang hustisya, hindi sila magiging ligtas sa mga Lannisters. Ilang saglit lang ay sinalubong sila ng masamang balita na nakatakas umano si Jaime. Dito niya sinumbatan ng ina sa ginawa. Galit na galit siya dito pero sagot nitong magiging kapalit naman ng paglaya ng lalaki ang dalawa niyang kapatid na babae. Ngunit napakalaking kawalan umano sa hanay nila ang pagtakas ni Jaime. Kaya mariin niyang pinabantayan ang sariling ina. Nang sumunod na araw, nakarating na sa tabing ilog si Brienne at ang Kingslayer. Ito pala ang inutusan ni Catelyn para ihatid sa King's Landing si Jaime. Pinakawalan ng babae ang mga kabayo nila para gumamit ng maliit na bangka at sa ilog sila maglakbay. Balik sa Harrenhal, nalaman ni Tywin na 2 araw na lang, makakarating na si Stannis sa King's Landing. Narinig din ni Arya ang tungkol kay Robb at ang pagsakop ni Theon sa Winterfell. Maya-maya ay nagdesisyon ang Lannister na aalis na ito sa Harrenhal papuntang King's Landing. Kaya naisip ng batang babae na ito na yung pagkakataon na makatakas sila sa tulong ni Jaqen. Ang tinulungan niyang bilanggo noong inatake sila ng mga sundalo ni Tywin habang papunta sila ng wall. Pumayag naman ang lalaki sa hiling niyang tulungan silang 3 makatakas. Sabi nitong pagpatak ng hating gabi, pwede na silang lumabas ng gate. Kaya kinagabihan, nag-antay sila ng ilang minuto saka dahan-daang tinungo ang gate. Nang makalapit na sila, dito nila nakita na wala na palang mga buhay ang mga sundalong nakabantay sa gate kaya dirdiretso na silang lumabas. Paglipas ng ilang oras na paglalakad, nakatagpo nila si Jaqen sa daan. Nagtataka ang 3 paano nalaman ng kawal ang kinaroroonan nila. Nang kausapin ito ni Arya, nalaman niyang taga Braavos pala ang lalaki. Kaparehong lugar ng kanyang sparring teacher. Bago sila naghiwalay, binigyan siya nito ng isang mahalagang barya. Kung sakali umanong kailangan niya ulit ang lalaki, ipakita lang umano niya ang barya sa kahit sinong taga Braavos at hanapin si Valar Morghulis. Saka ito tumalikod, ngunit bago tuluyang umalis, pinakita nito kay Arya ang bago nitong mukha. Sa kabilang banda, sekretong kinausap ni Corryn si Jon. Kailangan umanong makapasok siya sa Wildlings Army para maging spy. Nang sa gayon ay makatulong sila sa kanilang mga kasama sa wall. Ngunit hindi siya sigurado kung magtitiwala ang Wildlings sa kanya. Kaya gumawa si Corryn ng paraan para sa kanilang plano. Kailangan nitong isakripisyo ang buhay para kay Jon. Nakaagaw ito ng espada at inatake ang binata. Hinayaan sila ng Wildlings na maglaban hanggang mapatay niya si Corryn. Ngunit bago bumagsak, sinabihan siya nitong sila ang Watchers ng Wall. Kasunod nito ay pinakita ni Ygritte kay Jon ang army camp ng mga Wildlings. At dito namangha ang binata na totoo palang marami na ang Wildlings Army. Nang lingunin niya si Corryn, sinunog na ng mga ito ang bangkay ng kasama. Balik sa King's Landing, patuloy ang iringan ni Cersei at Tyrion. Dahil sa pagpadala ng huli sa anak nitong babae sa Dorne, ngayon naman daw ay gusto nitong isabak si Joffrey sa gitna ng labanan pagdating ni Stannis sa dalampasigan. Ayon sa Hand of the King, nararapat lang ito para bigyan ng courage ang mga kawal na makipaglaban sa mga kaaway na gustong agawin ang trono. Ngunit ayaw ng reyna na mangyari ito. At gaya ng pangako nitong sasaktan ng kapatid, akala ni Cersei na in love si Tyrion sa isang bayaraang babae na si Rose. Dito nakahinga ng maluwag ang Hand, dahil akala talaga niya si Shae ang tinutukoy ng reyna. Kaya nagkunwari lang siyang nasasaktan sa ginawa ng kapatid. Pagkatapos nito ay mabilis siyang pumasok sa kanyang kwarto at hinanap ang babaeng mahal niya, si Shae. Noong una, itinago lang niya ito sa room pero dahil naiinip na ang babae sa loob, ginawa niya itong taga-alalay ni Sansa. Liban kay Varys, wala nang ibang nakakaalam sa pagkatao ni Shae. Isang gabi sa camp ni Robb, wala silang balita kung ano na ang nangyayari sa Winterfell. Kaya nagsuggest si Lord Bolton na ipapadala nito ang anak kasama ang ilang daang kawal sa castle para bawiin ito kay Theon. Sumang-ayon si Robb pero kailangang ligtas nilang makuha ang mga bata. Maya-maya ay pumasok si Talise sa quarter ng binata. Nagkwento ang babae tungkol sa nakaraan nito kung bakit ito naging isang manggagamot. Nang biglang sabihin ni Robb na ayaw nitong magpakasal sa anak ng Frey na may-ari ng tulay na dinaanan nila. Sumagot din ang dalaga na ayaw din niyang makasal ang hari dito. Kaya nang gabing iyon, hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang damdamin sa isa't isa. Sa kabilang banda,
Sa biyahe ni Stannis papuntang King's Landing, kwento nito kay Davos bakit napunta kay Renly ang Stormlands. Ibinigay pala ito ni Robert sa bunsong kapatid at hindi sa kanya. Masunurin umano siyang kapatid kaya hindi na siya nakipag-away tungkol dito. At pinangakuan niya ang loyal service na gagawin itong Hand of the King pag nakuha na nila ang Iron Throne. Balik sa King's Landing, naghahanda na ang castle sa pagdating ni Stannis. Nagyabang pa si Joffrey sa gagawin umano nito pagdating ng army ng kanyang uncle. Napailing na lang si Tyrion sa narinig. At dito niya nalaman kay Varys ang nangyari kay Daenerys sa Qarth. Na may 3 dragons umano ito. Malaking problema umano nila ang Targaryen pag lumaki na ang mga alaga ng babae. Pero sa ngayon, kaharapin raw muna nila ang buong army ni Stannis. Samantala, nakakita na si Jorah ng barkong masasakyan nila paalis ng Qarth kaya sinabihan nito si Daenerys na kailangan na nilang umalis kundi mamamatay umano silang lahat. Ngunit walang balak na iwan ng babae ang kanyang mga alaga na inangkin niyang mga anak. Malakas ang tiwala ni Khaleesi na kaya niyang talunin ang black magic ni Pyatri kaya nagdesisyon silang pumunta sa House of the Undying para kunin ang mga dragons. Habang sa Winterfell, natuklasan na ni Master Luwin na buhay ang 2 batang Starks. Dahil nakita niya si Osha na sekretong pababa sa libingan ng kanyang mga amo na may bitbit na pagkain. Kaya kinagabihan, sekreto ding bumaba dito ang matanda. Sana nagustuhan niyo ang part 2 ng Season 2 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.